Eto na mga kapatid, sa kabila ng mga kaguluhan sa labas ng ating bansa at mga agresyon ng China sa West Philippine Sea, nagkakagulo rin ngayon mga tol ang ating mga politiko dito sa ating bansa mga kapatid, at nagbabala ang Senado na ipapa-contempt mga kapatid ang prosecutors kung magmamatigas sila at hindi susunod sa kagustuhan ng korte. Kasi ang Senado ngayon mga tol ay hindi na basta-basta Senado. Sila ay nag-convene na mga kapatid at sila ay impeachment court na. So ayon dito, impeachment court, yun natawag sa kanila, nagbanta ng contempt laban sa prosecutors, which is yun yung nasa kapulungan mga kapatid ng Kongreso. Dahil ibinalik nga nila yung articles of impeachment dito sa Kamara para linawin kung wala ba silang nalabag na issue. At imbis na gawin na lang ng Kamara yung dapat nilang gawin para hindi na lalong tumagal pa, puro sila pamidya ng pamidya. Diba? Kung ginawa na lang nila inuutos ng korte, di sana nasimulan na yung impeachment, di ba? Ang problema kasi mga tol, pinatatagal din nila, nagmamatigas din sila eh. So ito, panoorin natin mula rito sa Net25 News. Posible raw pong ipakontempt ng Senate Impeachment Court yun mga miyembro ng House Prosecution Panel kapag nanindigang hindi susunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, korte na to ngayon impeachment court na itong Senado. So may karapatan na silang mag-request ng mga ganyan mga tol. Ang kailangan na lang gawin nito mga prosecutor sa Kamara mga tol o yung House of Representatives ay sumunod na lang sila. Ipakita nila ngayon sa Senado na wala silang nalabag kaysa magpamidya-midya sila mga tol. Lalong tumatagal yan. Kung talagang gusto na nilang i-impeach si VP Sara, gawin na nila yung inuutos ng Senado para masimulan na yung impeachment. Diba? Dismayado mga senador. Hanggang ngayon kasi wala pa ring pleadings o reply ang prosecution panel at tila sa media lang sila naglalabas ng kanilang reklamo. May Anong magagawa ng media? Corvera, magbabalita. Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontempt ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatigas sa hininging resolusyon ng korte sa kaso ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Uy, kala ko si Sinyo. Kamukha ni Sinyo. Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panig-anya na hindi igagalang ang kautusan ng korte, maaari i-contempt kahit pa ang kampo ng Vice Presidente. Ngayon, dahil nga korte na itong Senado, impeachment court na sila, mas mataas sila kaysa sa prosecutors. So pwede nilang patawan talaga ng contempt, no? Nakalagay sa Rule 7 ng ating impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually cite anyone in contempt na in disrespect of the court. So may power ang korte na motu proprio, meaning kahit walang sa kanya mag-motion na any party, may power din ng korte na kapag nag-motion, dun lang aakto ang korte na mag-contempt. Okay, gustong-gusto na ng Kamara o itong mga congressman natin, hindi man lahat, no, pero gustong-gusto na nitong mga prosecutors na masimulan na ang impeachment laban nga rito kay VP Sara Duterte. So ang ginawa ng Senado is ibinalik muna ang bola sa Kamara para linawin yung ilang mga issue tulad na lamang nung 1-year ban. Diba? Kasi dapat daw isang beses lang nagsasampa ng impeachment complaint laban sa isang opisyal ng gobyerno o same official ng gobyerno sa loob ng 1 taon. Diba? Yun yung isa sa mga resolution na kailangan masagot o ma-reply ng prosecutors. Kaso, imbis na gawin nila yon, hanggang ngayon ata wala pa rin silang sagot at puro daw sa media naglalabas ng sama ng loob. Diba? Sabi ni Tongol, sakaling muling mag-convene ang impeachment court sa 20th Congress,
pero wala pang reply ang prosecution team, maaring magpasa ang korte batay sa motion ng isang presiding judge o kaya magdesisyon ang korte para sa contempt. Gayaan yan ang sabi ni impeachment presiding officer Francis Escudero, mas mataas ang kapangyarihan ng korte kumpara sa mga prosecutors. Kaya ako naiinis kayo sa mga senador at ibinalik nila sa Kamara, sa Kongreso yung resolution o yung articles of impeachment. Mainis din kayo rito sa mga to, ang tagal nilang kumilos eh. sila rin mismo nagpapatagal eh. Kung meron mang mag-move for contempt, yung buong House ba ang iko-contempt? Si Speaker ba iko-contempt? Or yung mga House prosecutors lang ba? So, isa yan sa mga tatalakayin sa impeachment court. Hindi ko alam ang sagot dyan kasi nga ang kaya ko lang sagutin sa inyo is the official actions of the impeachment court once it convenes and acts on any motion. And as it is, wala pa naman ganung nangyayari, wala pang action ng korte, wala rin motion from any party. Mukha talaga ni Sinyo eh. So, we cannot hazard a guess. Kaya natin mag-isip ng lahat ng posibilidad pero hindi na tayo makakasiguro. It's above my pay grade to hazard a guess as of this moment. Kinumpirma naman ni Tongol na hanggang ngayong araw wala pa silang natatanggap na anumang reply o pleadings mula sa prosecution panel at ang kanilang pahayag ay sa pamamagitan lang ng media. Payo niya sa Kamara maghain ng formal pleadings sa korte dahil baliwala ang anumang magiging pahayag sa media. Hindi pa po ma-take Yun na nga mga tol eh. Pinapatagal kasi nila puro sila press conference eh. Nasa korte o nasa etong proseso na kasi to eh. Kung gusto nilang ma-impeach, yung gusto nilang impa-impeach dito sa korte, dito sa impeachment court, sa Senado nga, igawin na nila kung ano yung gustong o kung ano yung ipinag-uutos ng tawag dito ng korte. Hindi na sila pwede magsabi sa media na dismayado sila, ganyan ang ginawa ng Senado, ganyan ang nilabag ng Senado. Kasi mga tol, wala na rin namang magagawa yun eh. 'Di ba? Kung gusto talaga nilang matuloy yung impeachment, sumunod na lang sila sa kung anong ipinag-uutos ng korte at nagbabala na nga. No, nagbanta na ang impeachment court ng contempt laban sa mga prosecutors, mga tol. Na officially inform po ang impeachment court kasi po pag sa korte baliwala po yung mga news na nire-report. Hindi po ganoon nagkakaroon ng information ang korte. Kaya tumayo rin si Senator Judge Cayetano noon, 'di ba? Sinasabi niya hindi pwede mag-judicial notice about these matters. Hindi siya parte ng judicial notice. Very formal na po kasi ang proceeding sa court. So, the only way that the court will be informed of this action by the House is upon the filing of a formal pleading of compliance attaching the resolution po ng mga House prosecutors regarding that matter. So kailangan talaga nila mag-comply. Huwag na silang magmatigas. Pinatatagal lang din nila eh. Para magkaroon na talaga ng impeachment, gawin na nila kung ano yung pinag-uutos ng korte. Dinepensahan naman ito ang mga batikos na hindi dapat mga senator judge tulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang maghain ng motion para ibalik ang articles of impeachment sa halip na prosecution o depensa. Na kung tatawagin natin kung sa Supreme Court yon, na para i-bring into the attention of the court na baka may kulang dito sa nakahain sa atin. At nagbotohan yung court, sabi nila hindi enough yan para i-dismiss, i-refer back na lang natin para ipa-comply sa litigant yung kulang na sinasabi natin. So actually this is an action of liberality by the impeachment court na instead of using the power to have it dismissed, hindi na gano'n na nangyari. It is abnormal in a collegial judicial body na gano'n ang nangyayari because one of the inherent powers of any court is to look into the face of the document, the complaint itself, and see if there are defects in that document. Malinaw para malaman kung merong depekto o mali doon sa dokumento. So meron kasing mga pagdududa-duda kung merong mga nilabag, may mga issue dyan eh. So itong ginawa ng korte, di ba, ibinalik sa Kongreso. Ngayon nasa sa Kongreso na rin naman yun eh. Nasa kanila na nga yung bola eh. Ang gusto lang mangyari ng korte o ng impeachment court is mag-comply sila doon sa hinihinging resolusyon
At itutuloy na yung impeachment doon sa 20th Congress. Pero pag nagsimula na ngayon at wala pang reply, etong prosecutors, i-contempt sila. Yun ang banta. Kasi sabi, yung pagpapamedia, yung mga news, yung mga balita at ginagamit na rin pati sa simbahan, sa mga rally-rally sa kalye, mga tol, walang magagawa yon dahil hindi yun ang proseso, nasa formal proceedings na nga daw yan. Kung gusto talaga nilang magkaroon ng impeachment, gawin na lang nila yung ipinag-uutos ng korte at wag na silang magmatigas dahil di hamak na mas mataas nga naman talaga ang impeachment court kesa sa prosecutors. Yun lang naman. Sa mga batikos naman hinggil sa political leanings ng mga senator judge at babala ng mga pagkwestiyon sa integridad ng impeachment court, sabi ni Tongol, malaya ang sinuman na maglabas ng kanilang hinaing pero hindi ito papatulan ng korte. May Ann Corvera. Pareho lang naman din sila may mga pinapanigan eh, di ba? Kung may pinapanigan itong mga senado, may pinapanigan din naman yung nasa prosecutors. Pareho lang naman yan, di ba? Mas maganda kung talagang gusto nilang matuloy at magkaroon na ng impeachment nang matapos na yan dahil marami pang problemang dapat asikasuhin ng ating gobyerno, mga tol, na natetenga sila dyan. Di ba? Gawin na nila kung ano yung dapat gawin tapos balik na ulit sila sa kaniga nilang mga trabaho. Ang dami kasing pupurnadang mga bagay-bagay dahil sa ganyan eh. Anyway, bilang Pilipino, ano masasabi mo dyan mga tol? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.